Sino ang bastos na ito, ang nasa isip ng isang lalaki? Kalimutan na natin, dapat nandito siya para sa registration test, sambit niya pa dito. Teka, nagulat talaga siya sa mga nakikita niya ito, ang mga dessert na para lang sa mga VIP. Sigurado, libre silang lahat, naiinggit ako sa mga bastos na kumakain ng mga bagay na ito na napakagarbong noong ako ay isang manloloko. Hindi ko na ito mababawi. Hindi ako dapat umatras dito. Magkano ang lahat ng ito? Damn, sobrang sarap. Ang sa isip nito habang nakatingin siya sa mga pang VIP na pagkain. Kailangan kong mag-impake ng natitira at kunin ito, Kiki, matutuwa si Nona dito. Damn, pulubi ka ba? Tanong ng isang lalaki sa kanya. Pero hindi siya umimik sa halip tumingin lang ito, sa lalaking nagtanong. Tignan mo siya kumakain. Bakit ba lagi mong nilalampag ang labi mo habang kumakain, nawawalan ako ng gana. Kaya napalunok na lang siya sa mga narinig niya sa isang lalaki. Well, ikaw ay isang talagang matapang na tao, ika niya pa dito. Nakatutuwang makita kung gaano kasigla ang mga kabataan, kahit na kumilos ng padalos-dalos nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Anong kalokohan mo? Nababaliw ka ba habang kumakain? Anak, alam mo ba kung sino ako? Tanong niya dito sa isang lalaki. Sino ka? Tanging sagot ng lalaki. Nakita ko, hindi ako naging active lately, and look what happened, sambit niya pa dito. Pero kung nasa VIP room ka sa tingin ko malalaman mo, dagdag niya pa. Kaya nang galiit ito sa galit sa kung anong meron sa bastos na ito. Ika pa niya sa sarili. Samantala hindi niya rin alam kung sino itong lalaki, ang sa kanyang pag-iisip. Nakikita ang tiwala niya sa sarili. Ito ay dapat na isang sikat na tao na ang mukha ay pamilyar, yung tono niya parang. Ang tono ng ilang lalaki, ang nakatatanda. Teka, baka, ngayong iniisip ko ito, narinig ko na ito noon pa, kapag pumasa ka sa kategorya at mga bituin, may mga kaso kung saan ang iyong katawan ay nagiging mas bata. Kung iisipin, ang taong ito ay isa rin na iginiya sa VIP room. Ano ang paborito mong bagay, bata? Tanong niya pa sa lalaki. Ako. Ang iyong mga salita, ha? Informal kang nagsasalita dati, sambit niya pa dito sa lalaki. At sa huli nagpakilala na rin ito, ako si Park Jun-gu mula sa Bandinas Guild. Mga Bandino, isa ito sa nangungunang 10 guild sa Korea at isang Scorpio Guild. Evolved na tao. Ito ang guild ni Chan Hyuk, ikaw pa niya. Kilala mo ba ang guild master ko? Tanong pa ng lalaki sa kanya. Hindi ko alam yan. Ang nasa kalooban nito, natural lang. Kilala ko siya, pero iba ang sinasabi nito. Bumalik sa lumang araw, sabay kaming kumain, sabay kaming nagsana, at sabay kaming ginawa ang lahat. Mga steam bath. Kikek, ang batang bastard na iyon ay naging isang respetadong pinuno ng guild. Kailangan kong makipag-inuman sa kanya kaagad. Pwede bang ibigay mo ang bastos na si Chan Hyuk sa akin mamaya? Opo, Ginoo. Sinong sasabihin ko sa kanya? Masasabi mong galing ito kay Kwon Jin-oh, dagdag niya pa dito. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi pagkilala sa gayong marangal na pagkatao at sa pagiging bastos. Ilang taon na akong nanloloko. Napakadali ng lalaking ganyan. Huwag kang mag-alala. Ang mga lalaki ay palaging maaaring magkamali, hindi po. Nagkamali ako. Kung gayon, maaari mo ba akong bigyan ng pabor, syempre kahit anong gusto mong gawin ko. Sagot pa ng lalaki. Dito ka na, nag-stock pa ako ng mga pampalamig doon sa refrigerator. Magandang trabaho kung nakita ito ni Nuna, labis siyang magugulat. Babalik ako ngayon. Hindi ka ba nandito para sa pagsusulit sa pagpaparehistro? Ako, hindi maganda ang pakiramdam ko. Pagkatapos ay maging malusog. Okay, Palom. Mabuti, naalis namin ang abala. Ngunit ang wallet ng lalaki ay sa kanya, paano niya ito iniwan dito? Tingnan natin kung magkano ang kinuha mo kanina, kamangha-mangha. Marami itong hawak ng pera. At nagulat siya sa kung anong meron sa wallet na yon. Nagbagong mga kristal ng mira. Bakit siya nandito? Hindi lamang ang mga transformer ay napakabihirang, transformer crystals hindi mga bagay na makukuha mo.
Dito madali, pero bakit ito random na matatagpuan sa wallet ni Park Jungwoo? Dapat kong tingnan ito, ha? Ano? Ezra, humihingi ako ng paumanhin dahil pinaghintay kita ng matagal. Ako si Han Junman, ang team leader ng Special Disaster Security Management Association Headquarters Team. Ikaw Konjino ang nagdurusa sa kahihiyan ni Lyra, di ba? Ay, oo, tama, Marhash. Ang kanyang tulay ay talagang nakamamanghang sa napakaraming iba't ibang paraan. At ang taong ito, malakas siya, walang kapantay sa isang tulad ni Park Jungwoo. Ano ang iyong konstelasyon? Isa akong Taurus 6 na star human developer. Siya ay isang 6 na star sign, Taurus, isa sa 12 astrological sign. Siya ay tunay na tao, hindi ka panipaniwala. Anyway, totoo bang nahihirapan ka sa stigma ni Lyra? Mukhang hindi siya makapaniwala sa akin. Well, ako ang unang tao sa mga evolved na tao na nakatanggap ng Vega stigma, ipapakita ko sa iyo, dito. Kaya napaisip siya sa kanyang nakita at sa kung ano pwede niya maipakita sa kanya. Okay ka lang yan, okay lang ba para sa akin na subukan ang pag-record sa aking sarili? Ang iyong sarili, pinuno ng pangkat. Oo naman. Pagkatapos pumunta sila sa training ground. Okay lang ba talaga na gamitin ko ito kaysa gumamit ng armas? Haha, syempre. Mga binuong tao, 6 na bituin na kategorya. Napanganga siya, curious ako, ang tanging nasa isipan niya. Kahit man siya ito, nakakahiya talaga Lyra, kaya ba niyang punan ang 4 na star gap? Paano naman ang nag-evolve na may isa sa 12 astrological sign? Aba, iyon. Kim Yuga. Pagkatapos ito ay isang bagay na kailangan kong makita upang malaman. Habang sinusugod ni, kaya nagulat siya sa kanyang nakita. At ngayon ay umaatake na siya ng may ganitong storm thunder na may mapang wasak. Kaya nagulat siya sa kanyang nakita ang kakayahan nito. Imposible. Isang 2-star upgraded na tao na may ganoong kapangyarihan. Ngayon muli siya umaatake habang ang isang lalaki nalilito sa kung anong gagawin niya. Pero sa kabila nun, nagawa niya itong tamaan kaya ito tumilapon sa may pader ng training ground. Ang baliw kapangyarihan, sambit nito sa kanyang sarili na may iniindang abog-bugbay. Okay ka lang ba, sigaw ng nag-examiner sa kanya? Oo, ayos lang ako, tugon niya. Kaya, ituloy natin panghikayat nito sa lalaki, habang napaisip ang lalaki kung nagalit na ba siya. Kaya ko pang lumaban, sambit nito sa lalaki, ibang level siya kaysa sa mga na-encounter mo sa ngayon. Ang paggamit lamang ng mga saksak ay hindi sapat. Kung gayon, gagamitan ko siya ng ibang pamaraan sa pag-atake, sambit nito habang pinapalakas niya ang kanyang lighting spears na sandata sa pag-atake. Ngunit nasalag lang iyon gamit ang tuhod sa pagsalag sa atake niya. Kamangha-mangha. Piliin mong harangan sa halip na umiwas gaya ng inaasahan ko, gagamitin ko ang kapangyarihang ito laban sa kanya. Pagkatapos pinaikot niya ito para sa kanyang pag-atake laban sa examiner na lalaki, sa gulat niya paano may ganito siya kalakas na kapangyarihan. Tapos tumalon siya sa pag-atake laban sa lalaking nakataas ang kanyang guard laban sa kanyang pag-atake. Parang may something ako, nagising sila sa loob ko, kaunti pa basta. Ika pa niya. Pagkatapos lumitaw ang system sa kanyang pag-level up, ang kasanayan ng lightning level 1 ay naging level 2 mas mahigit. Dahil doon sunod-sunod niya itong inaatake gamit ang spears nito sa pagsundot sa bawat pag-atake. Samantala ang sa isip ng lalaki kung sinubukan ba ng lalaki ang kanyang lakas sa kanya, iyong taong yun. Lumalakas siya. Ngunit hindi pa doon nagtapos, humanda pa ito ng pag-atake ulit sa lalaki. At nang makita ito ng examiners na lalaki, humanda siya. At sinabayan niya ang paglonsad ng pag-atake laban sa kanya, kaya sinalubong niya ang pag-atake na ito. Kaya ang nangyari, nasalag niya ang pag-atake na iyon at nakapag-counter pa ito, kaya sapol sa pangaang kalaban. Gumamit ako ng lakas ng hindi ko namamalayan. Sambit pa ng examiner na lalaki. Samantala naglampasay siya sa hapag ng sahig sa lakas ng natamo nito laban sa examiner. AO hybrid. Sambit niya pa dito sa pag-alala. Dalhin mo agad ang doktor dito. Ganun din dalhin din ang mga potion. Pagkatapos lumamon siya ng healing potion para sa kanyang kagalingan. Buti na lang at mukhang hindi ka masyadong nasugatan. Pag-alala niya pa sa examiner.
Theo, nakakagaan ng loob. Sobrang natakot ako. Hindi ba masyadong mahal yon? Ito ay hindi bababa sa 10 milyong won. Kasalanan ko talaga. Humihingi ako ng pasensya. Sambit nito sa paghingi ng paumanhin. Kaya natawa ito sa inaasal ng examiner. Kahit na hindi ko siya kayang talunin. Nasiyahan ako na pinilit ko ang isang 6-star developer na gamitin ang kanyang stigma. So, ibig sabihin tapos na tayo dito, di ba? Ito ay tama. Vega Star Messenger. Mas nakakamangha sa naisip ko. Kwon Oh-jun, kaya nagtaka siya sa kung bakit siya nito tinawag. Alam kong hindi ko dapat sabihin ito pagkatapos ng malaking pagkakamaling nagawa ko, ngunit. Maaari ba akong magkaroon ng 1 minuto sa iyo? Okay. Natural, togon niya dito sa examiner. Kalaunan na uwi sa pagkape nilang dalawa, kaya Kwon Oh-jin gusto mo ba sumali sa union? Sigurado akong malaking tulong iyon sa iyo, pahayag ng examiner kay Kwon Oh-jin. Sa tingin ko sinusubukan niya akong kunin ha. Sambit nito sa kanyang pag-iisip, ngunit ang pagiging isang North Star Messenger ay nangangahulugan na ang aking halaga ay madaling tumaas. Mas maganda kung hindi ako pumasok sa kahit anong organisasyon at magtrabaho bilang mersenaryo. Hindi ako magkakaroon ng anumang mga paghihigpit sa kung ano ang gagawin ko o kung saan ako pupunta. Dahil hindi ko pa alam kung ano ang kailangan kong gawin para maging regressor. Sa tingin ko, mahihirapan akong pumasok sa anumang organisasyon. Aalis na ako ngayon. Sandali. Maaari kang sumali sa union ngunit hindi samipot sa trabaho. At syempre, babayaran ka buwan-buwan habang hindi papasok sa trabaho. Ito ay magiging mas mababa kumpara sa malalaking guild, ngunit. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya sa examiner, samantala ang sa isip-isip nito ay wow. Maaari ba akong makakuha ng pera nang walang ginagawa? Katulad nga ng sinabi ko. Sa loob ng guild magkakaroon ka ng pangalan, ngunit maaari mong gawin ang iyong trabaho bilang isang mersenaryo ayon sa gusto mo. Maaari ka rin naming i-refer para sa trabaho. Ngayon ang Kwon Oh-jin ay nagtaka sa kung anong dahilan. Diba, ganap na kumikita. Ang tanging sa isip ni Kwon Oh-jin. Binabayaran ako buwan-buwan ng walang trabaho. Para akong kasero na nangongolekta ng upa, at kung nasa tabi ko ang guild, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pagbabahagi ng pera sa kanila kapag natapos ko ang mga misyon, pero, kailangan kong maging charismatic dito, kung madali akong pumayag, hindi ako magiging maganda. Hindi pa rin ako sigurado. Kailangan ko ng ilang oras para pag-isipan ito. Nabuhay ako sa buong buhay ko bilang isang aso. Hindi ito ang kaso, simula ngayon. Magiging master na ako ngayon, ang sa isip-isip ni Kwon Oh-jin. Higit sa lahat, hindi ka magbabayad ng buwis. Boom! Kaya nagmistulang aso siya pagkatapos niya marinig, ang walang buwis. Ako ay mabubuhay bilang aso ng akademya mula ngayon. Ibig kong sabihin, inaasahan kong makatrabaho ka. Sa huli pumayag din siya. Kalaunan sa habang siya naglalakad. 1 linggo mula ngayon, halika at hanapin mo ako sa aking kanlungan, oras na. Pinaghandaan ko ng mabuti, pero, sobrang kinakabahan pa rin ako. Nang may napansin siya na kung anong ingay sa kanyang paligid. Makinig sa amin. Magaling kang asteroid. Panasan ang kapangyarihan ng asteroid. Ang mga isinisigaw ng mga tao na ito. Marami na talaga akong narinig na nagmamakaawa para sa stigma sa harap ng mga shelter. Bueno, sa napakahirap na panahon, wala kang ibang paraan upang mabuhay maliban sa pagiging isang developer ng tao. Ngunit ito ay napakalaki. Mayroong daan-daang mga bagay na ito sa buong mundo. Whatever, pasok na tayo. Pagkatapos niya pumasok nagulat siya sa kanyang nakita. Ito ay magiging kanlungan. Dahil sa napunta siya sa kawalan kung saan ang kawalan ng sanglibutan. Napakaganda nito. As if itong puno, ginawa ng Milky Way Galaxy. Pagkatapos kailanganin niya muna hanapin si Mama Vega. Kalaunan nakatongtong siya kung saan si Vega. Nung una gusto niya lang itong makita at ngayon hindi niya alam anong sasabihin. Habang tinatitigan lang siya ni Vega na parang may inaasahan na sasabihin sa kanya. Ako ay dumating, ikaw ay umaatres na tao.
Namiss kita ng sobra, Vega, sambit niya pa dito sa Vega. Samantala ang Vega nakatingin lang na parang walang pakialam sa kanya. Dahil doon nagdrama na naman nito sa sarili ay, humihingi ako ng pasensya. Sinabi mo iyon nang hindi nag-iisip. Mahusay, kailangan kong ipagpatuloy ang gawaing ito. Yung tipong, I met you in the past and I have a story that I can't tell you now, sa pag-iisip ni Kwon Oh-jin. Mukhang wala pa sa lugar ang iyong pananampalataya. Hindi ako mahal na naaalala mo, pareho, mungkahi ng Vega sa Kwon Oh-jin. Sa alaala ko, ikaw napakaganda mo noon pa man. Pagsisinungaling niya pa dito sa Vega. Dalawa kahit napurihin mo ako ng ganito. Wala akong magagawa para sa iyo. Nag-head start ako so far so good. Isinasantabi iyon. Sinong mag-aakalang magiging dalawang bituin ka sa loob lamang ng isang linggo? Gaya ng inaasahan mula sa isang di celestial na bituin. Nagawa ko na kasi dati. Togo niya sa Vega. Kung gayon pakinggan natin ang tungkol sa mga detalye ng hinaharap na pinanggalingan mo. Upang matulungan ka, kailangan kong malaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap, tama ba? Ika niya kay Kwon Oh-jin. Shit, andito na tayo, ika niya sa pag-iisip, mabuking kaya kasinungalingan nito sa Vega. Una, sa malapit na hinaharap, lalabas ang entity na tinatawag na Heavenly Demon. Ang makalangit na Diablo. Ito ay isang bagay na aking ginawa sa panahon ko. Si Satanas na nagmamay-ari ng itim na langit. Ang ibig mong sabihin ay pag-aari ng Heavenly Demon ang Black Heaven. Tanong niya pa sa Kwon Oh-jin. Oo pero, sambit naman niya. Dahil ang Heavenly Devil ay nagtatago ng mabuti, walang nakakaalam. Ang kanyang mukha, ang kanyang pangalan, o kung siya ay tao o hindi. Pati ikaw, yung umaatres, hindi mo alam. Ika pa ni Vega sa Kwon Oh-jin, pareho. Sinubukan kong maghanap ng impormasyon pagkabalik ko pero nabigo ako. Ang weird. Kung gagamitin mo ang Star of the Covenants para umatras, nangangahulugan ito na napatay mo ang may-ari ng Black Sky. Hindi mo ba nakikita ang mukha niya kahit napatay mo siya? Excuse me. Sambit ni Kwon Oh-jin na may naguguluhan ng ekspresyon. Ano ang impyerno ay isang reigning star. At muli ating antabayan mailabas ang kasunod nitong chapter, mailabas o ma-release sa manga. Muli salamat, ingat po, God bless you both.